Fairest Lord Jesus, ruler of all nature, O thou of God and man the Son, thee will I cherish, thee will I honor, thou my soul's glory, joy, and crown. Fair are the meadows, fair still the woodlands, robed in the blooming garb of spring. Jesus is fairer, Jesus is purer, who makes the woeful heart to sing. Fair is the sunshine, fair still the moonlight, and all the twinkling starry host. Jesus shines brighter, Jesus shines purer than all the angels heaven can boast. Beautiful Savior, Lord of all the nations, Son of God and Son of Man, Glory and honor, praise, adoration, now and forevermore be thine. Now and forevermore be thine. Good afternoon. Good afternoon po dyan sa Caloocan. Yung kay Pastor Tony, okay. Wala. Okay. Galing po estudyante. Yan na ba? Si Pastor P, si Peter Go pa naman nagkasalita nito. Hindi natin alam, wala pa eh. May question na ba? Hello, Bishop Jess. Kasama mo ba yung mga student natin dyan? Ilan tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malis na si, online na lang siya. Anak ni Angel.
Joe de la Cruz. Hindi makikita yung mga sila. O yung mga student po dyan sa Caloocan, kita ba lahat? Oo. Open cam po tayo. Yan. Si Brother Joe de la Cruz. From where po tayo? Pablo, Laguna po. Sa Laguna po, San Pablo. Laguna. Apo. Sino po yung nag-refer sa inyo? Pastor Kerubin po, Ah, taga okay. Mindoro po. Pastor Kerubin. Then si Nikki, kanina narito na, si Brother Jugin, si Bishop Jess, yung mga student po natin dyan. Kasama po ba ninyo? Wala po yung iba. Ito po yung ating mga kasama sa main. No, kita nyo na? Yan. May madadagdag pa next Saturday. Okay. Next Saturday po, final ano na po yun, end of enrollment. Kita ba lahat? Yun. Yun. Natatabingan yung iba. So, ang ating pong time ay time ng evangelism and discipleship. Okay? So, from Kainta, we have Brother Nicky, Brother Imer, no? Si Brother Imer saan, no? Imer, Eliserio. Yes po, Dean. Yes. May Okay. Si Brother Doming. Saan po si Brother Doming? Si Domingo Duran yan, dati Ah. natin estudyante. Okay. Last year. Mhm. Sila naman din. Si Hindi, ako na lang magtatawag sa kanila. hindi si Pastor Tony na para ma-copy na yung hindi pa. Si Bishop Jess lang ang narito. Pero hindi ko pa rin nakikita yung mga student sa Caloocan. Okay. Para po yung lahat ng wala pa namang alauna. So i-orient ko po muna kayo itong first day na to. Marami po tayong pag-uusapan para po tuloy-tuloy ang ating klase, no? We have 15 sessions face-to-face and online. There are 4 subjects. Yung unang subject po natin ay Old Testament Survey. Different po yan sa Old Testament Studies. Okay? Ano po yan? Ha? Yeah. Narinig niyo naman ako, di ba? Kaya nga wala tayong malakas naman yung ang ating laptop. Okay? nga pala dito at tayo sa Okay? Tayo po ay 14 lahat, no? Maliban po ron sa bawat church sa
church-based program. Hindi ko alam kung ilan po yung mga klase diyan sa kay Pastor Tony, no? Yan. Balimusan. Sa Bulacan ay si Brother Mark at saka si Brother June. Okay? Dalawa sa Bulacan, and then sa Cainta nasa 3, no? Sa Binangunan, nakita ko lang kanina 2. Binangunan. From Binangunan. Then Cavite, LGC ito. Itong LGC natin. Yung LGC ba yan? Okay, dito pala sa main. Sa main. Okay. Yan. LGCC Cavite. Ilan po kayo dyan? Bishop, wala to, Bishop. Oo. Yeah. How are you? Ay, welcome, Hindi, okay. Reverend Dr. Peter Go. We are now, Hi. Yeah. yeah. Nagaling mo ito po. Yung itong We are now visited by our founding chairman from Korea. So Yeah. it's our pleasure to hear from you, your encouragement, Dr. Peter. Yes. So all our 5 branches, they are joined here today? Yes, from Caloocan and from Cavite, LGC Cavite, and the main is here. But in Bulacan, mostly cellphone, and also in Binangunan, because we will arrange pa yung the group in church base. Maybe next. Okay. Okay. Yeah. Anyway, thank you. Join us and enroll in our school 2026 to 27 years. Actually, our school is focusing for the Master of Divinity, and then face-to-face is our basic. But during the time of COVID-19, we cannot attend our campus face-to-face. So from there, we have second tools. It means to online classes by Zoom. So we're starting around 3 years for the online classes. So today, I'm very happy to open our class until the next year for the graduation. So I hope online classes also very good benefits because of the long distance from the branches and also long traffic. And you spend some money for the transportation fare. So it's Zoom. So actually we'll develop our Master of Divinity classes for evening class by Zoom. Okay? So welcome again to our school and enjoy, and I hope develop your knowledge for the theology and church service. So all our faculties, they will do their best, and then also Pastor and then Dr. Pik Bagara and then other staffs, they will help you to join us. So God bless all our students in 5 branches, and also somebody come to main campus in Quezon City. Also, maybe I have time. Sometimes I visit there and I meet you. And then also, usually, I will lecture sometimes by the Zoom here in Korea and in the Philippines and other nations, other area. It's a weekend communication by Zoom in Holy Spirit. Yes. Okay? Yes. Let's pray. I will pray for you. Gracious Heavenly Father,
thank you for establish Asian Theological Seminary in the Philippines. So since 1991, Yes. we have 35th years for this year. You bless our school. You guide, protect our school to survive right now. We increased. Our study is Master of Divinity and Christian leadership. Yes. Especially Christian leadership will study in Saturday. And then also we teaching and the lectures by the Zoom online. Father, even they stay long distance to each other in 5 areas. But we believe the Holy Spirit will make us communication each other as a one body and one spirit. Now, we start our classes 26, 27. Lord, we start now today. Bless us, guide us until we close our classes next year. Yes. And they will graduate the February of next year. Father, bless all our students, faculties, staffs, all board members, sponsors, and then all the churches. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Praise God. Everybody say amen. 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 Yeah. Amen. Praise God. Amen. Yeah, Okay. praise God. That's great. Yeah. Yeah. God bless. Amen. Amen. Okay, thank you, Pastor. Yeah. Okay, Okay. yeah. So, Yeah, God bless. Thank you. okay. 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 God bless. God Bye. bless. God bless. Yeah. Everybody, God God bless you. God bless. Open. Okay. Yeah. Okay. Okay. We will continue our studies regarding the evangelism and discipleship, no, this afternoon. Okay. And then after this, we will continue to proceed to inductive Bible study methods. Yun din yan. Yan din yan. Mm. Okay. Oh, hindi. Same na Ha? same na po, Bishop. Inductive Bible study yung knowledge po, Oo. connective level po ba na? Yes. Same na po tayo, Bishop. Okay. Hindi nakakatugma itong nasa likod ko eh. Okay? So, ito muna pong nasa taas ang ating pong titingnan dito. Kaya yung skills, yung maintindihan natin, yung definition at yung talagang kahit sabihin natin, pabalik-balik rin natin, alam po natin, ano? Explain its historical development. Okay? Distinguish IBS from other methods. Yung IBS po ay inductive Bible study methods. And then understand grammatical, historical, hermeneutics. Kaya nga po pag sinabing inductive, kahit Bible study leader lang po tayo sa church, nakakapangusap po ang Diyos. Hindi po yung tao lang ang salita ng salita. Kasi ang purpose po natin dito sa inductive Bible study methods ay mailabas yung inspired word of God from the author's intention. Kasi hindi naman po tayong in-inspired ang mga nagsulat no ng salita ng Diyos. Ano po? Okay? So yan lang, ayaw. Dito na. Dalawa. Ayun na. Oh, ayun. Nakita na skills. Pangalawa, course objective. Nakita nyo na? Yes po, Bishop. Skills na po. O, sige, skills. Yan yung pangalawang level, no? From the head to the heart, no? At to the hands. Yan po yung skills, technique. Skillfully of the hands at yung sa heart naman, ano?
Sabi nito, observe biblical text accurately. Like Soko. Alam niyo po yung Soko? Yung nag-iimbestiga doon sa mga namaril. Ang mga may hermeneutics na kurso para po hindi magkamali, doktor, yung anatomy ng katawan, yung hermeneutics of the body, titingnan nila doon kasi kahit kalit-liit ang bahagi ng katawan ay pinag-aaralan yon kung anong cause ng sakit, no? Kaya ngayong abdo, ba't may abdo, no? Ba't dito sa tonsil, anong gamit niyan? Kung wala namang tonsil, walang tonsillitis, di ba? Pero kung wala namang appendix, wala namang appendicitis. Pero bakit may mga ganyan? May gamit din pala yun, no? Kung bakit inilagay ng Panginoon. Ngayon, ang daming crime sa Pilipinas. Katulad ng 30 sabongero, di ba? O na-solve na ba? Di ba? So, kailangan nating yung mga nag-iimbestiga dyan, may hermeneutics of the crime. Yun po ang tawag nila dyan. Hermeneutics of the crime. Kaya hindi basta-basta nilalagyan ng yellow, tawag doon, yung hinaharangan para walang mangialam. Pero may nangingialam pa rin para ma-debate yung kaso, di ba? Ganon din sa pag-aaral ng Bible. Kapag medyo mali ang ating investigasyon, mali din ang ating presentation. Paano po? So, hindi po tayo dinatnan ng salita ng Diyos. Ay mayroon ngayon mga direktang dinadatnan Yung mga, yun ang mga nakakamangha, di ba? Kaya mahalaga po ito, no? Na maimbestigahan yung Bible. Mayroon akong binasang libro, yung Interrogating the Bible, di ba? Kailangan daw kasama natin yung si Mr. X na mayroong 5 wives, di ba? Yung isang X na mayroong 5 W, no? Okay? And then interprets passages contextually. Okay? Katulad ng John 3:16, di ba? So, ano ang context ng John 3:16? Okay, pag sinabing context, yun po yung mga text na surrounded the key verse na pag-aaralan mo. Katulad niya, no? Ano kabisado yan, di ba? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. So, for God so loved the world. Ano ang world? What kind of world that God loved? Ano bang mundo ang... Kasi hindi naman lahat ng nasa mundo magmamahal sa Diyos. Diba? Hindi naman lahat. Kaya, yung context noon, ano yung context? Diba? Verse 18. John 3:18. Ano sinabi ron? Those who reject me shall condemn. But those who believe in me shall have everlasting life. So nandun. Yung keyword dito sa John chapter 3 is yung whosoever. Hindi naman lahat sasampalataya, di ba? Kaya, makikita mo, pagdating sa verse 18, may dalawang mundo pala. May dalawang uri ng mundo. Isang mundo ng makasalanan na sasampalataya kay Jesus at isang mundo ng makasalanan na patuloy na dinadaya ng dyablo. Saan mababasa yan? Sa 2 Corinthians 4:4. No? Dinaya o binulag ng Diyos ng mundong ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya. O di ba? Kaya doon pa lang sa John 3:16, makikita nyo yung malinaw na plano ng Diyos. No? Yan ang plano ng Diyos. Pero dahil plinano ng Diyos, hindi naman lahat sasampalataya. Yun ang masakit. Hindi na problema sa Diyos yun because before the foundation of the world, inoffer na niya yung kanyang by His own predetermined
mindset and His decree out of His love, not for a purpose of destroyin ang tao. Okay, kaya napakahalaga nito na pag-aralan na ang passages contextually. Okay? And identify literary genres. No? Ano ba yung John 3:16? Saan yung genre nun? Okay, nandun siya sa narrative. Kanina dinidiscuss yung sa Old Testament yung meta-narrative. No? Ano yung meta-narrative? Yun yung mga kwento ng pagliligtas ng Diyos sa makasalanan. Meta-narrative ang tawag doon. Kumbaga sa teleserye, kumbaga sa TV. Okay? So yan po ang ating pag-aaralan dito. Then, conduct word studies. Yun nga po yung pag-aaralan natin, yung salitang ecclesia, that is singular. No? And then, ang dami niyan. Maraming separated na pinagsama-sama in a single assembly. So pag-aaralan din natin yon from the time of Abraham to the time of Apostle Paul. No, 5 panahon na nagtawag ang Diyos. No, nagtawag ang Diyos. So, mahalaga yon yung word studies. Okay? Katulad ng Philippians 4:13. Ano ba yung nakalagay doon? I can do all things through Christ which strengtheneth me. Para saan yun? Ginagamit yan ng mga hyper grace. Ginagamit din yan ng mga prosperity gospel. Ibang interpretation. Pero yan ang inyong mga gagawin dito. Yung sa mga practice drill. Ibibigay ko sa inyo kapag alam nyo na po yung mga dapat gawin. Ano po? Then, yung build outlines. Yung tamang outlines, di ba? Hindi yung kung ano-ano lang yung mga inilalagay. Then, apply biblical truths appropriately. Hindi lang yung kung ano lang ang maisip na application. Kaya bago tayo dumating sa application, dumaan tayo sa dalawa, observation, then interpretation, then application. Sa application, nagkakaiba-iba, pero ang truth, hindi po yan nababago. No? Apply biblical truths appropriately. Prepare Bible studies and sermon. Ito po yung ating panghuli na bago tayo mag-end ng class, magpe-present kayo ng manuscript na pang Bible study at pwede rin i-sermon. Titingnan po natin, ano? So, wag po kayong matakot magkamali dahil diyan po ang natututo. Ako po nagsimula rin sa puro mali. Yung pong malupit na teacher ko noon, katabi, basurahan. No? Pag sinabit ko na yung gawa ko, babasahin, tapos gugusutin, tatapos sa basurahan, ulit. Masakit yun, no? Ganon. Pero sinaga ko po yun dahil hindi naman tayo, nagsisimula tayo lahat sa hindi alam. Pero pag natuto ka, malaki kang tulong, no, sa church. Ano po? Okay? So, mahirap din pong nangungupya lang lagi. No? Lalo na ngayon, madali nang gumawa ng sermon. Pero, utak GPT, ano? Utak AI. Yes? Yan. Yun yung pipindutin mo yung mute. Yan, okay. Medyo i-mute po natin yung usapan, ha? Kasi mayroong pangyayari dito, nag-aaway sa tindahan. No, yun, yung pangkaaway, yung nag-aaral. Problema rin po yun, ano? Tapos minsan, ang natututo po minsan yung aso, no? Kasi yung aso narinig, oh, gusto mong sumagot eh. Oh, oh. Yan po yung mga karanasan dito sa sa online, no po. So yan, yung ating pong dito po sa skills, magbe-prepared kayo ng pang-Bible study nyo, no? Yung gawa talaga ninyo, no? Then, ano pa? Ito na, yung pangatlong course objective natin, character formation. Tayo po muna ang nababago ng ituturo natin, no? Mayroon akong inassign na, Brad, dali mo tong Bible study ito. Ang topic ay forgiveness, no?
sa simula niya talaga sabi niya, ang dala-dala ko pong topic sa Bible studying ito ay yung bagay na hindi ko pa na-apply sa buhay ko. Forgiveness, no? Ang hirap kaya nun, no? Okay. Student should develop, ano ma-develop dito? Love for Scripture. Hindi basta-basta mamahalin mo yung Scripture. Unang-una, nakakaantok, no? Antokin ka sa pagbabasa, no? Kung hindi ka na in love, 'di ba? Ang Biblia ay love letter ng Diyos sa atin. No? Kapag di na uso nito love letter, puro na text, ba puro na chat, no? So hindi na So ibig sabihin kapag yun ang na-receive mo at yun ang motivation mo, may in love ka kay Lord. Yun po yung dapat nating alamin dito. Okay? And then pangalawa, yung spiritual discipline. No? Kung tayo po ay gustong lumago sa spiritual, kailangan natin disiplinahin ang ating laman, no po. Kaya sa inductive Bible study, kapag gagawa ka ng Bible study, binasa mo binasa mo yung paragraph na yon ng 10 times, no? Babasahin mo ng mabilis, babasahin mo ng mabagal, i-meditate mo, babasahin mo uli, ganun po 'yon, no? Para kang umunguya, no? Tingnan niyo po yung baka pag kumain ng damo, hindi naman kaagad nilulunok Nginunguya. Ay ang mga Kristiyano minsan pag nabasa ng Bible, ini-interpret kaagad. Tandaan natin, surface meaning po 'yun, no? Minsan interpretation from the translation. From the translation. So ano po yung problema? Basahin natin. Kung mayroon po kayong mga Bible diyan, itong talatang ito sa Bible, ini-interpret ng ayon sa translation. Mark 11:22. Pakibasa. Mark 11:22. Sinong pwede sa online? Mark 11:22. Pakibasa po. 11:22. 11:22. Si Ate Glyza. Ay, sorry, may tinawag. May 11:22 po. Yes. Ano nakalagay? Mark 11:22 po. Have Yes. faith in God, Jesus answered. Have faith to God, di ba? Parang napakahaba, no? Di ba? Have faith to God. Pero yung kasunod, yung context, no? If you have faith to God, you can move mountain to the ocean, di ba? O ano yung English? Have faith to God. How about yung word study? How about original Greek? No? Yung faith, pistes, pisteo, tionton, di ba? Ano ang ibig sabihin niyan? Pag translate natin yan, literally, kasi yung translation, dynamic translation. Ano? If we translate that literally, ang nakalagay ay have faith of God. Doon po sa mga may tag doon yung Bible Hub, di ba? Mayroong Bible Hub na transliterated na yung isi-sermon nyo. Doon ako bumubukas. Binabasa ko yung transliterated na Greek. Or else, nababasa ko naman yung Greek word, binabasa ko. Pero gusto kong unawain yung pistes, yung pisteon to. Di ba? Titingnan mo yan. Yung faith na sinasabi ron sa original, have faith that comes from God. Yung galing sa Diyos na pananampalataya. Paano yung hindi galing? Yun ang bumabagsak. Yun ang napapagod. No?
Galing sa yung faith mo eh. No? Hawak mo ang faith eh. Diba? Yun ang usong kanta ngayon, hawak mo ang faith. Diba? Yung sa mundo, hawak mo ang beat. Diba? Translate sa ano, yung hawak mo ang faith, ang hawak mo ang faith, diba? Hindi, bigay ni Lord ang faith. Saan mo mababasa yung pastor? O yun ang cross reference. Ephesians chapter 2 verse 89, di ba? We are saved by grace through faith. It is the gift of God. Yun, di ba? Kaya tumama yung original doon sa Hebrew sa Mark chapter 11 verse 22 na have faith of God. Hindi have faith in God, hindi ganon. Have faith of God. Yun po ang Greek. Nakuha nyo? Kaya napakahalaga nung etymological study. Okay? Kasi kung wala kang faith na galing sa Diyos, o isa pang cross reference, Hebrew chapter 12 verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of faith. Of our faith, di ba? Siya ang author. Siya pa ang finisher. Kaya nga, he who began a good work in you, he will faithful to fulfill it in you. Siya na nagpasimula. Binigyan tayo ng faith, kaya tayo naniwala kay Jesus. Kaya tayo na in love kay Jesus. Kasi sabi ni Jesus, kung wala ka niyan, wala naman sinong lalapit sa akin eh. Maliban na kayo ilapit ng Ama, hindi kayo lalapit sa akin. Nakuha niyo po? Kaya napakahalaga ng have faith of God. Pero ang translation, have faith in God. Yan, di ba? So, ibig sabihin, yung bagay na yon, pag in-apply mo naman, tama naman eh. Kaya nga lang, mapapagod ka kapatid kung galing sa iyo ang faith. No? Nakuha niyo po yung point? O, di ba? Struggle ka. Pero galing sa Diyos ang faith, kaya yung mga mayroong pananampalatayang galing sa Diyos, yun ang tumatagal, yun ang eternal. Nakuha nyo? Kahit may problema ka, kahit may pagsubok ka, you can move mountain to the ocean. Kahit wala kang himala, but you have faith. Diba? Pakita mo, 300 years ang mga persecution at pinapakain sa yung mga Kristiyano nung una. Hindi sila natatakot. Mayroon silang pananalig na galing sa Diyos. Kaya napakahalaga yan. Yung spiritual discipline. No? Humility. The more na natututo ka, the more na para kang palay. Yung palay, habang nagkakalaman, lalong nagpupugay. Yumuyukod. Ay yung ipa, gano'n na gano'n. Pag lumakas ang hangin, wala lahat ng ipa. Kawayan, kahit anong tayo, lalong yumuyukod. Kita mo ano? Pero ang tao minsan natuto lang ng kunti. Kaya sabi ng kasabihan, a little learning is a dangerous thing. Diba? Kaya napakahalaga nito. The more na humility. Because yan po ang natin. Humility and then critical thinking. Kaya mag-aaral tayo ng inductive. Baka may pagmalaki nyo to. No, the more critical thinking. Siyempre, mag-iisip ka rin, may mga controversial na pag-aaralan sa Bible. Katulad nung yung Lucifer ba, pangalan ni Satanas? Problema na naman yun, di ba? No? Opo, pastor, dati yan ang pangalan ni Satanas. Wala naman nakalagay sa Bible niya ng ganyan eh. Ang nakalagay doon, yung tala sa umaga. May kanta nga may kantang, ang dalagang Pilipinas, parang tala sa umaga. Di parang demonyo, di ba? Papaya ba yung mga dalagang Pilipina? Parang tala sa umaga. Nahulog kang angel, di ba? So, yun po yung dapat nating aalamin contextually, no? Although secondary interpretation, ganun din ang kalagayan ni Satanas, no? Pero tandaan natin, iba yung galawan ng Diyos doon sa ginawang mga angel, no? Nag-appear lang yon dahil nag-away-away yung mga angel sa langit. That's why
walang kaligtasan ng angel. Why? Intentional yung ginawa nila eh. Bakit ang tao may kaligtasan? Nadaya tayo eh. Iba yung nadaya sa intentional. Kaya itinapon, inihagis sa lupa. Bakit sa lupa? Paano? Si Satanas, pati ang kanyang mga kampon. Sa Revelation, lahat ng pangalan ng Diablo, walang Lucifer doon. Nakuha niyo po yung point? No? Kaya, tama naman na sinabi ni Paul sa 2 Corinthians na si Satanas ay nagmumukhang anghel ng liwanag. O, kaya doon na na-attribute yun, yung Lucifer, di ba? Kasi ang nagturo niyan, kaya naging doktrina sa Satanology ay si Origen. Sa church history, si Origen ang father of sound doctrine, at the end of the day, father of heretics. Pwede ka pala magsimula sa tama, nagtapos ka sa mali. Di ba? May known na preacher tayo sa Pilipinas, no? Na tama, tapos ngayon pinagsabong yung El Elyon Adonai sa Yahweh. O di ba? Nagsabong tuloy, isang pangalan ng Diyos 'yon. Why? Interpretation. Okay? Kaya napakahalaga 'yan, ha. Critical thinking, kailangan tanungin mo. Kaya nga tayo muna ang unang-unang nababago sa ating pag-aaral ng Biblia. Hindi yung habang nag-aaral ka ng Bible study, ay ito maganda to, papatamaan ko nito si sister. Minsan ganyan eh, o kaya nagpipreach na tayo, tamang-tama to, yung kuripot dyan na, na diakono, ang papatamaan ko nito. So nagiging personal tuloy ang Biblia. Okay? So tandaan natin, may banal na espiritu na gumagalaw, na nililid tayo sa tama. And then, pagkatapos nito na pag natuto ka, yung faithful ministry. Madara mo na talaga napakatapat ang Diyos. Sabi nga ni Paul, Timothy, alalahanin mo, matapat ang Diyos. Siya ang He enable you to put into the ministry and make you faithful. So galing pa rin sa Panginoon ang ating katapatan. Kaya hindi natin pwede maipagmamalaki. O ako lang natira dito sa ministry, ha? No, very proud ka na. Ako lang ang ano rito. Dapat meron ako reward. Dapat hindi pa may mga ganun. So hindi po ganun ang pagtuturo ng Biblia. Okay, kaya nga dapat ang bunga na andyan, yung fruit of the Holy Spirit. Ugali yun. Ugali. Hindi po naghahanap ng literal na bunga. Minsan ang iba, ang bunga, yung ministry, yung marami na akong mga binabible study, hindi po ganun. Ugali mo muna ang bunga. No? Okay, kaya mahalaga po iyan. Ano yung una? Cognitive sa ulo. Para at least alam mo, confident ka. Hindi yung nangungupya lagi. Pangalawa, skill. Yun yung, ibig sabihin, technique. Kasi, practical. This is very practical. No? Kaya nga sa hermeneutics, ito yung principle of Bible interpretation. Ito ang process, inductive. Itong process, di ba? Then, ano pa? Yan ang pinaka maganda rito sa pag-aaral. Ano? Para at least, no? Attendance, 20%, no? Attendance. Kaya dyan yung mga director ng church base. So yan po ay ibibigay ko rin namin to, yung ganitong para i-check. Kasi hingi din ako ng report sa kanila kung ito pa talaga nag-aaral o dahil may kainan dito, pupunta lang para sa kainan, di ba? Class participation. Siyempre, mayroon po tayo rito mga workshop, practice drill. Di ba? Pag pinagawa ko kayo, ang ating topic ngayon ay Mateo 11:28. O di ba? Ano nakalagay doon? Come unto me, all of you who are tired and carrying heavy load, and I will give you rest. Yan, gagawin nyo ng ng observation. Obserbahan nyo. Sino ba yung tinatawagan ni Lord doon, di ba? No, pag sinabing come, ano ba yon? Di ba verb? Mayroon kang lugar. Aalis ka dyan. Kanino ko pupunta? Kay Jesus. Di ba? May mga ganun, di ba? So pag-aaralan natin yun. No, yung ganung come unto me. So magka-class participation po kayo. Kahit dyan sa online, no? Magagawa kayo ng workshop dyan. Kahit saan po kayo. Kasi abot naman kayo rito, ano? Then,
Homeworks, yan, 10% homeworks. Kaya may GC po tayo kung ilalagay po ron itong homeworks for the next meetings. I-send nyo na lang sa aking email. So may kailangan po ilalagay ko rin yung email ko po sa GC, no? Doon niyo po kasi doon ko babasahin 'yon kung tama, no? Then midterm exam 15%. Pag na-perfect po ninyo yung number, at least 100% kayo, no? Then inductive Bible study projects. Ito na nga po, gagawa kayo ng mga ituturo nyo. Natitinan ko po 'yon, ituturo nyo. Then kung may time pa tayo, ako muna ang turuan nyo, di ba? Kahit sa online po natin, halimbawa si Brother Nomer, no? Si Brother Nomer, yung ginawa mong Bible study, gusto namin marinig, di ba? Ikaw yung magtuturo sa amin. Ganun po 'yon. Then ayun po yung inductive Bible study project. And then final examination 15%. Okay, sa exam natin. Total grades 100%, plot 1. Okay? Plot 1. So madali na po 'yan. Okay? So ito po yung required kung mayroon po kayong book niyan, Living by the Book, How to Read the Bible for All Its Word. Si Stuart, si Douglas saka si Stuart. Ang kagandahan diyan sa book na 'yan, hindi po baptist ang author. Full gospel ang author, di ba? Akala natin mga full gospel puro Holy Spirit, no. Sila ang nagganito kaya very valuable itong librong ito, How to Read the Bible for All Its Word. Kaya maraming naturuan full gospel, naging mga teacher, ba? Yung lingkod full gospel ako eh. Then How to Read the Bible for Knowing Scripture, Downers Group, no? Yan naman po, mga Bible study yan, ano? Then, Protestant Biblical Interpretation. No, ito medyo historical to. Then, mayroong kung gusto niyo ready-made, no? Nagsisimula pa lang ako sa ministry, gamit na gamit ko yung kay Bertram Lim, no? Yung Bible Study Guide. Hanggang 4 na yan, 1, 2, 3, 4 na volume. May Genesis pa siya, buong Genesis. May book of John, di ba? So yung Bible Study Guide, may Tagalog, may English. Ang author ay si Bertram Lim. Okay? Professor ko po yon. Magaling magawa ng ng pagpantuturo. Kagandahan po niyan, yung textbook na yun, pag-aaralan mo pa. No? Then bago mo dalhin. No? Pero nakakantok mag-preach yun. No? In-check yun si Bertram Lim. Pero magaling siyang gumawa ng book. Okay? Kaya maasahan po yun. Okay? Yan po yung end. Okay na. End ng ating break po muna tayo. No? Okay? 10 minutes. Magkakapilan muna si Bishop, no? Magkape muna tayo, mga kapatid. Okay? Tapos tatalakayin natin yung How to Read the Bible by Your Ears. Tapos bibigyan ko kayo ng copy next week. 3:10 ang balik po. Sige po. Isasara ko muna yung aking Din tuloy-tuloy lang po yan.
now and forevermore be thine. Now and forevermore be thine. Paano naman may tataas? Ah, Ang hirap talaga ng ano. Okay, ito na lang, ganito. Ganito na lang. Ay, dapat pinutol mo siya, anong inano mo? Hindi Bishop, yung sa'yo po, okay lang po yung maliit, yung dito po sa online, yung kaya kami, pwede po Oh. namin kasi siya i-zoom in po yung nasa picture po namin na nakikita namin na slide. Itatap lang po namin tong ano, tapos iso-zoom in namin. meron Parang kasi- i-stretch. Meron kasing face-to-face din kaya pinapalaki din dito. pero nababasa nyo? Ah. Okay. Pag sa page sa online kaya, Ayan. baka masyadong malaki. Nakikita nyo naman po. Baka masyadong malaki Ah. pag online. Susunod natin mo na lang pag picture mo siya. Track mo na lang siya. Okay. Yung drawing ko, nakikita yung drawing ko ha? Okay. Paano basahin ang Biblia sa pamamagitan ng ating mga tenga? Po yung ating topic as introductory part ng inductive Bible study. Maraming nagbabasa ng Biblia gamit ang kanilang mga mata. This is very natural, Ha? Mamaya. Kasi ito binabasa ko na eh. Tagalog na Tagalog to. Actually, ang ating module, Taglis, para maintindihan po kaagad, okay? Mahalaga po, sabi rito, na ating pakinggan ang tono ng ating binabasa. Di ba? Yung Biblia, mayroong mga tone, yung pagbinasa mo, kahit alam mo nag-aaway, di ba? Alam mo na malungkot, alam mo yun po. Para tayong nanonood ng teleserye. Yun po yung ibig sabihin dito. Sabi ng Roma chapter 10 verse 17, kaya't ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig, ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So yun po. So nagagaling daw ang pananampalataya sa salita ng ating Panginoon. Sa pag-aaral na ito, pag-usapan natin kung paano makinig ng mabuti sa salita ng Diyos at kung paano ito makakaapekto sa ating buhay. Yan, kasi tayo po muna ang unang lalakas ang pananampalataya. Ang ibig sabihin ng pagbabasa ng Biblia gamit ang ating mga tenga ay makinig ng mabuti at may panalangin, na naghahangad na marinig ang tinig ng Diyos at ilapat ang kanyang salita sa iyong buhay. Sa halip na basta-basta basahin ang teksto. Yung sinimulan kong parang devotion sa pag-aaral ng salita ng Diyos, noon masyado ako traditional nung nasa Greenland na church ako. Ako yung nag-pioneer doon sa una kong simbahan na pinaglingkuran. Mayroon po akong prayer room doon, Prayer room. At doon sa prayer room, yung aking sekretary ay sekretary ng buong Greenland Subdivision. So, hawak niya lahat ng mga files ng mga homeowners. Hiningi ko yun lahat. Tapos ipinaskill ko yun sa prayer room ko at yun ay pinagpipre ko. May mesa ako maliit doon, may luhuran. So while I'm reading the Bible, I'm reading it loudly. Na nakikinig ko. Yun po yung style ko noon. Pero hindi naman ganoon Pero sa akin lang, pag ako nagbabasa ng Bible, nilalakasan ko para marinig ko din, Iba yung naririnig mo Although ikaw nagbabasa. Ganun po 'yon.
So, na-practice ko po yon. Pero ito, nung ginawa ko ito, hindi na ganun ang aking pagbabasa. No? Nakikita ko na talagang kailangan talaga nating pakinggan. No? Kasi sabi ni Jesus, my word is a spirit and it gives life. May buhay. No? May buhay. At yan ang isang bagay na kung bakit kinikilala natin na ang salita ng Diyos ay authoritative. May authority sa ating buhay. No po? Kaya napakahalaga ng ganitong uri. Kayong dalawang uri ng nag-aaral ng Biblia, nakalagay po dyan. Ito yung una. Ang tawag po dyan ay deductive. No? Deductive. Nandiyan po, deductive approach. Kaya nakikita po ninyo yung drawing ko, yung mama ay dakdak ng dakdak, ano? Salita ng salita. Ito yung nasa harapan niya, ito po yung Bible. No? Siya yan. So ano ibig sabihin nito? Talking to the Bible. When we approach the Bible, ito yung deductive approach. Okay? Yung punong-puno na po tayo ng preconceived ideas. Halimbawa ako, nakakilala ko sa Panginoon at the age of 22. No? Yung prior to that, hindi mo alam. Bagamat nagbabasa na ako ng Bible. Ba? So, itong ganitong deductive, ito ang alam kong approach. Kasi basta may prinsipyo ka sa buhay at nakitaan mo pa ng Word of God, lumalakas yun eh. No? Para nasa Bible din pala itong aking tinitindigan. Maraming ganyan. No? Kaya, yung kanilang preconceived ideas, dala-dala nila nung sila ay nagbabasa ng Bible. Hindi surrendered, ano? Hindi surrendered yung kanilang nasa isip, yung doktrina nila, no? Kaya nga bago tayo magbasa ng Biblia, totoong nagbasa ng Biblia at totoong na-convert tayo, ito yung ating mga dala-dala. Tingnan niyo, no? Educational attainment. Hindi na tayo professional na karamihan diyan, di ba? May alam ka na, may expertise ka na, no? Mayroon ka ng religious beliefs, may worldview ka na. Alam mo na kung paano mo i-explain ang politics. At kung dala-dala mo pa yon, pagbasa mo ng Bible, yun ang hinahanap mo. You're trying to fit that principles to the Bible. No? Yung superstitious beliefs, minsan mayroon pa tayong dala-dala. No? Kaya nga, yung mga sulat ni Paul, yung Pauline epistle, nandoon ang mga vitamin, no? Kasi ang Bible ay parang food, ba? Parang honey, parang meat, parang ganyan, no? Pero si Pablo, yung kanyang salita, yung salita ng sinulat niya, mga bitamina naman. Kasi para lalong lumusog at lalong lumago ang mga mananampalataya. Kaya yung aklat ng Roma, no? Romans, Book of Romans, magandang pakinggan yan sa Roman, di ba? Yung mga mali, may mga kamalian sa doktrina na andyan. Kung gusto mong matuto, yung basahin mo ang Roman, ba? Imbis na Roman, wrongman, di ba? Kasi diyan kinokorek ni Paul, no? Yung mga doctrine from chapter 1 to chapter 11. Okay? Doctrine yun. Pagdating sa chapter 12, may tulay, may therefore, di ba? No, therefore, sa pagdating sa chapter 12, therefore, offer your body a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. So, tingnan nyo, pagdating doon, nandun sa chapter 12 hanggang chapter 16, nandun na yung duty. No? Kung mayroon kang doktrina, mayroon ka namang duty. Yun yung pinapaliwanag doon ni Paul. Kaya babalikan mo yung therefore, di ba? Therefore, ba? Yun yung tulay, no? Kasi ang daming superstitious beliefs ang tao. Yun po yung kaya yung five book of Moses inexplain ni Paul sa Romans. No? Kaya yung mga nagmakakamali sa Old Testament, pag-aralan yung wrong man, di ba?
Kaya pagkatapos ng Roman, ang daming sakit na Kristiyano nasa Corinthians. No, from chapter 1 to chapter 16. Kaya tinawag ko ang Corinthian, curing tiyan. No? Curing. Kaya cure. Kaya kailangan nating magpagamot. No? Curing tiyan. Kailangan natin ng cure. Okay? Nandiyan lahat. Chapter by chapter may problema. Ngayon, pag natapos mo naman yung curing tiyan, anong susunod? Galatia. Diyan, pickle-minded ang mga Kristiyano. Kaya gala siya. Mahilig gumala. No? Gala siya. Diba? Ayan, di ba? Mga kapatid. Kaya naandyan, kinukorek ni Paul. Kaya si Paul matalas ang dila niya dyan sa chapter 1 hanggang chapter 4. Di ba? Pero pagdating sa chapter 5, bumait. But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, and peace. Bumait siya, no? Medyo matalas ang dila dyan ni Paul. Diyan mo mababasa yung mga ulol, di ba? Pulis, Galatia. Yung ginagamit ni Soriano, no? Yung mga gago, ba? Kasi may mga translation na gumagamit niyan eh. Okay? Kaya gala siya. Maraming Kristiyanong hindi pumipirmi sa isang church pag napagalitan layas. Okay? So yan, kaya tingnan mo, no? Gala siya. Pagkatapos ng gala siya, ano na? Ipit nandyan yung mga balingbing na Kristiyano, no? Ipit siya, no? Yung mga naiipit. Kaya sabi ni Paul, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, di ba? Bakit may mga istasyon pa kayo? Iba na yung naniniguro, di ba? May membro ako noon, pag umaga naka-attend sa church, pag hapon nasa Methodist, paggabi nasa Catholic. Bakit? Anong motivation? Para po pag may pagpapala doon, magkasama ako. Di ba? May mga ganong Kristiyano, sigurista. Kasi pag naipit naman, kaya nga ipit siya. Kaya sinabi ni Paul dyan, we are already seated in the heavenlies with Christ. Hindi yung kung saan pa kayong, may nagano pa nga dyan, para lang maiwasan ng diablo. Pero kaya nandyan ang spiritual warfare. Kaya maraming naiipit na Kristiyano. Kaya susunod naman Philippians. Ayan, bakit ginamit yung I can do all things through Christ. I press on toward the mark with the highest calling of our Lord Jesus Christ. No, for to me to live is Christ and to die is gain. Ayan, kasi diyan sa Philippians, maraming napipilitang Kristiyano, kaya pilit siya, no? Pilit siya, no? Kaya yung mga napipilitan, minsan napilitang mag-enroll, di ba? Di ba may mga kaya Philippians yung ating dito, hihimay-himayin, Philippians. So yung mga napipilitan, I can do all things through Christ na. Hihimay-himayin natin yun. Kasi mali yung application. Then, pagkatapos ng pilit siya, Colossian. Marami nagpapatawas na Kristiyano doon. Nagpapaalbularyo pa. Kaya kulong siya. No? Yung mga nakukulong na Kristiyano, kailangan pag-aralan ng Colossian, no? Kasi mayroon pang secondary na Diyos diyan at mayroon pang mga puon diyan, yung mga puon taga sa church, o mga leader na pinapaniwalaan maliban sa pastor. Kasi naandiyan sa kaya ng mga nakakulong sa mga ugali, no? Kaya yan yung superstitious beliefs. Kaya yan po yung deductive approach. Ngawa lang ng ngawa, yung drawing, di ba? Anong ginagawa? Daldalan siya nung kausap. Biblia, he's trying to impose his mindset to the Bible. He's trying to attach his own principle para magkaroon siya ng mga prop texting. Ano po yung prop texting? Kasi yun yung mga verses na sinasang-ayunan ng kanyang paniniwala. Di ba? Ganyan din ang mga religion. Mayroon kami sa Bible niyan, ganyan, di ba? So, pero yun po yung pagbabasa sa pamamagitan ng bibig, no? Ito naman yung inductive pagbabasa sa pamamagitan ng
tainga. O, yun yung hindi natin makita. Okay, paliitin uli. Yan. Then 50%. Ayun, nakita nyo na po. Kaso yun, pag ikinarap mo siya, habang malaki mo, nakakarami. Kaso pinulan mo siya. Yes. Hindi makita yung ano oh. Kasi nga, buo siya. Same pa rin. Kailangan ma-track siya. Yun, na ano pala eh, oh. I-move mo siya, tapos palalaki. Yun. Kita ka. Hindi talaga, babalik doon kasi kailangan nakaka. Yan, oh, di ba? Nakita nyo na? Yan, nakangiti siya kasi naririnig yung tinig ni Lord. No? Nakangiti siya. Sa inductive Bible study, ito yung pagbabasa sa pamamagitan ng ating mga tenga. Pinapakinggan natin kung ano yung tono ng ating binabasa. Di ba kapag nagbabasa tayo ng poem, di ba yung poem ba yun? Tula. Di ba? May expression pa tayo, may declamation pa tayo, di ba? Nadarama natin yung tono eh. Nadarama natin, no? Lalo na yung mga kanta ngayon na ginagamit sa church. Yun, kailangan alam natin kung may kapahayagan diyan ng Diyos. Okay? So tingnan niyo, listening from the phone. Ang telepono rito yung Biblia. No, parang pinapakinggan mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ito po yung inductive approach o exegesis, no? Knowing the author's intention of writing. Hindi naman tayong author niyan eh. Nagiki-author minsan ng tao. Ito sa palagay ko, ito tama diyan, no, na meaning. Hindi ganoon, no? May author po ang Biblia, no? There are 40 authors. Kung hindi si Paul ang nagsulat nung Hebrew, aklat ng Hebrew, kasi si Pablo ay galit ang mga Hebrew. Nagpapasting para pumatay. Pero saan nakakita ng pinagpapasting ka para patayin ka? Yung mga Hudyo, no? Kaya it's better na unknown yung author ng aklat ng Hebrew. Okay, pero kung hindi naman si Paul ang author noon, 39 lang yung ginamit na author. Di ba? Mayroon tinatawag sa Bible na primary author. Sino yung primary author? Ang Diyos. The primary author of the book is God through the Holy Spirit. Kaya nga inspired by the Holy Spirit, no? Pasa grapit theopnostos, yun po yung ginamit sa First Timothy chapter 3 verse 15, no? First Timothy ba, Second Timothy, no? Okay. Kaya napakahalagang makinig ng salita ng Diyos. No, knowing the author's intention. Kaya pag binasa niyo ang aklat ng Biblia, alamin niyo muna kung ano ba ang intention ng author. No? Pangalawa, sabi dito, God is speaking. That's the meaning of the Bible. God is speaking. That's why tinawag po natin na ang Biblia ay the Word of God. Hindi lang basta Biblia. Ang Biblia kasi, dahon yun, no? Biblos, galing sa Biblos tree. Yun po yung meaning. Pero, hindi lang po yun na isinulat, kundi talagang salita ng Diyos. Okay. God is speaking. Saan mo mabasa, Pastor, yan? Sa Hebrew chapter 1, verse 1 and 2. No? In the ancient time, no, in many places, God spoke. Yun po yung pinakaano ron. God spoke. Then, para po marinig natin ang tinig ng Diyos, mayroong tatlong process na gagawin natin. Yung observation, kaya nga pag may napatay dyan sa labas, hindi naman kagad dadamputin ng pulis yun. No? Maghahanap siya ng mga testigo, ebidensya, no, para matama ang conclusion. No? Kasi kung dadamputin lang yun, paano mo sosolve yung krimen?
Ba? Maliban lang kapag may tinatakpan. Kaya may mga doktrina sa Bible na kapag ininductive mo, may sabit, no? May sabit. Kaya aalamin natin 'yan, ano? Kasi minsan ngayon talamak na rin sa body of Christ na wala ng tithes. Di ba? Wala ng tithes. So, ewan ko sa kanila kung ano. Kasi walang authority ng Word of God eh. Kapag mayroong authority ang Word of God, si Jesus ba binawalan ng tithes? No? Di naman eh. Inano nga niya, inayos ang mga nagtatites. Ang puso ng mga nagtatites, inayos niya. Pero hindi niya pinagbawal. Okay? Then, interpretation. Itong interpretation, alamin natin kung ano talaga ang inabutan ng salita ng Diyos, i-interviewin natin sila. Yung unang-unang naka-receive ng salita ng Diyos. Hindi yung ngayon. No? Yun ngayon kasi, ang hirap, ang dami ng pinagdaanan. Diba? Ay sa panahon nga lang ng early Christianity, nung binubuo yung canon of the Bible, ang dami ng manuscript. Yung mga dinadatnan, ang dami. No? Paano mo malalaman doon kung alin dyan yung inspired? No? Kung hindi talaga sila ginabayan ng banal na espiritu. Kaya interpretation, no? Halimbawa, Philippians, aklat ng Philippians, hindi naman natin membro yon at hindi naman natin kumbaga saan yung lugar yon ng titingnan natin, ano? Pupuntahan natin. Sasakay tayo sa yung ginagamit ng mga bata na pabalik doon sa di ba may gano'n na pinapanood sa TV? Superbook, yun. Flying house. Diba? May kasama pang robot, yun ang nag-explain. So parang ganon yung interpretation. Do not interpret to yourself immediately, no? Kasi may mga unang naka-receive, may problema yon. Kasi kung i-receive mo ngayon, kasama ka ba, member ka ba ng Philippine Church? Okay, minsan nangaangkin tayo eh, no? Halimbawa doon sa chapter 3 verse 2 ng Pilipos, mag-ingat sa mga aso. Diba? Nakalagay doon sa chapter 3 ng Pilipos, chapter 3 verse 2. Beware of dogs. Kanino sinabi ni Paul yan? Sa mga tagalabas o tagaloob ng church? Nakalagay diyan. Ano mo? Yun, di ba? Watch out for dogs. Yan, i-exegete natin yan ha. I-inductive natin yan. Baka mamaya pag nalaman nyo yung mga aso doon sa church ninyo, i-vulgar nyo, wag, ano? Makikita nyo yan. Kasi in-expose yan ni Paul. No? Kaya dyan mo mababasa sa chapter 3 ng Pilipos, inilatag niya ang credential niya. No? Ako, stricto sa lahat ng mga Pharisees. Ba? Pero pagdating sa verse 8, I count all things lost to gain Christ. Diba? Yun yung ano. Pero kasi mag-ingat kayo sa mga aso. No? Yun yung ano. Hindi lang tupa nasa loob. Hindi lang kambing. May aso. So yun, ha? Kaya interpretation. Huwag kayo kaagad na nakita. Kaya pala daming aso dito sa ating church, hindi gano'n, ha? Magkakagulo kayo. Yan ang turo sa Andrew. Naku, yari tayo diyan. May nag-graduate dito ng Christian leadership. Pagdating doon, after ng graduation sa UP, pinuntahan yung pastor niya. Palitan ko na raw po kayo. Bakit? Graduate na ako sa Andrew. Ako nang papalit sa inyo. Kita nyo, no? Hindi na siya ganado ron sa pastor niya. Nagsumbong sa akin. Bakit ganun? Yan ba tinuturo sa Andrew? Ba, hindi. Ugali ng membro mo yan, di ba? Di ba? Nag-aral yon. Itong mga asong, di ba? Marurunong yun. Kahit gawin natin chitsu yan, maliit yan, aso pa rin yan. No? Then application. Yun. Ikaw munang unang makikinig. No? Bago mo dalhin sa Bible study, kailangan nakapitong hallelujah ka na. Baka mamaya yung ituturo mo kontra sa iyo, di ba? May ganon, no? Kaya walang epekto yun. No? Kapag walang epekto ang salita ng Diyos sa buhay nyo, no? Mga manggagawa ng Panginoon, no?
practice what you teach, di ba? Kayo muna ang dapat na mag-ano, no? You teach love, ikaw muna mauna. Okay. Then, hindi lang po yung observation, interpretation, and application, considering the context of the passage. Yan. Kailangan yon, no? Ang isang text out of context is pretext. And ano pa yung susunod nun? Bale, susunod na lang kasi naka-PowerPoint yun eh, no? So mahalaga po yun, no? Yung out of context. Kaya ba't sinasabing out of context? No? Kaya may mga dapat natin i-consider kasi minsan naunang dumating ang Bible sa mga tao ng Diyos. Sino ba ang tao ng Diyos ngayon? Alamin po natin yan. Okay? Then, the role of the Holy Spirit, human guide. Yan, di ba? Mahalaga to. Kasi baka mamaya pinerfect na natin, wala na yung Holy Spirit. Magtira tayo. Yun ang kailangan. You are not very proud of what you are doing, but we depend on the Holy Spirit. Mamaya pagkatapos mo magturo okay ba? Tinuro ko? Okay ba? Diba? Naghahanap ng reward. Hindi tayo ganun No? Parang song leader lang yan. No? Ganda ng boses mo kapatid. Malat pa nga yan di ba? Hindi ganun. Hindi ganun. Ano? So, mahalaga to. No? So nakita nyo na po yung dalawang uri ng nagtuturo ng salita ng Diyos. Okay? So tuloy natin. So, ito po yan yung aking sinishare. Okay. Then, so paano magbasa ng Biblia na may bukas na tenga? How to read the Bible with open ears. No? Nagiging mabubuting mambabasa tayo ng Biblia sa parehong paraan kung paano tayo nagiging tapat sa mga tagasunod. Nagiging mabubuting mambabasa tayo ng Biblia. Okay? Kung bukas ang ating tainga. Okay? Pag binasa nyo yung Isaiah 50 verse 4, I think 50 verse 4, kailangan mayroon tayo ng pakinig ng katulad ng alagad. Yun. Ibig sabihin, pag alagad ka ng Diyos, alagad ka ng Panginoon, sabi nga sa John 8:31, sino mang magpatuloy sa aking salita ay siya kong alagad. Ibig sabihin, mayroon talagang authority sa kanya ang Word of God. Kita mo, no? Kung anong sinabi ng salita ng Diyos, yun po yun napakahalaga. Kasi sa ngayon, napapansin ko, wala nang authority ang salita ng Diyos Parang ginagamit lang sa ginagamit lang sa mga pang-review, di ba? So, dapat po maibalik yung authority of the Word of God. Okay? Sabi dito, una, pakinggan ang lahat ng sinasabi ng Diyos. Nais nating buksan ang ating mga tenga sa salita ng Diyos sa diwa na gusto nating makinig ang lahat ng sinasabi ng Diyos sa atin. So, sa ating pong pagbabasa, so, unang-una, kayo po ang talagang nakikinig. No? Parang, kasi yung mga sulat tingnan nyo sa libro, yung mga gusto nating author, minsan parang nagiging tulad tayo dun Yung paborito natin, di ba, si John MacArthur, ganun. Yung mga John Mac, dinig mo, pati yung mga tinuturo John Mac na John Mac No? Nagiging duplicate. No? Kasi pinapakinggan yung mga no? John Piper, ba? John Piper. Okay? Pag binabasa mo yon, talagang parang nadidinig mong nangungusap si John Piper. Okay? Ganun yon. Pag Biblia naman, dahil alam mo ang primary author ng Bible ay si God, makinig tayo sa Diyos. Di ba? So, maliban doon sa author's intention. No? Pag binabasa natin ang sulat ni Paul, nakikinig tayo kay Paul. Okay? Paano yung Romans? Aklat ng Romans. Sino nagsulat? Sinong author ng Aklat ng Romans?
Paul? Hindi. O yan. Si Paul. Ha? Sino? O sino po yung author ng Aklat ng Romans? At least may points na kayo doon, di ba? Ha? Si? Hindi rin nga eh. Apostle Paul. Nilagay mo lang ng apostle. O dyan sa LCC. Ha? Aalis po muna ako, Pastor. Bakit? May turo po kasi ako. Okay, sige. No problem. Salamat po. Si Wawi. Yeah, dapat na. Susunod Si na, Emily yung po pangalan- ito. Yung pangalan mo, ilalagay mo ha. Kasi si Wawi ang nababasa ko dito eh. Si Emily po ito. Si? Emily po. Emily. Emily. Sige. Okay. Thank you po. Nalaman niyo na kung sinong nagsulat ng Romans, Aklat ng Romans. Kaya nga maraming narorong man dyan eh, Roman. Tertius po, Bishop. Ha? Si? Tertius. Ano pa pagbasa nito, Bishop? Ayun. Sa chapter 16 verse 22-23. Ako si Tertius. Tertius po, Bishop, Tertius. pagbasa. Number 3. Ang ibig sabihin, number 3 na prisoner. Co-prisoner yan ni Paul. Si Pablo kasi naka-prison. No? Siyempre siguro, tinuturuan niya, susulat siya. Siya ang naging sekretary. Okay? So yun po yung tinatawag na third author. May primary author si God, secondary author yung mga apostle, at third author yung mga sekretary nila. Katulad ni Jeremiah, hindi lahat ng aklat ni Jeremiah siya nagsulat. Sino yung inutusan niya kasi nakakulong na siya doon sa yung inilublob na yung kanyang ulo doon sa tubig, no? Ang nagsulat po ay si Baruch. Baruch lang yun, sa Pilipinas. Si Baruch, yung pinunit pa ni King Zedekiah. So, kailangan talaga yung Bible reading is very important, no? Kaya sabi nga nung ating founding chairman, read the Bible in Korea, yung bawat workers talagang compulsory every year, one time every year tapos ang Bible. Noong naroon po ako sa Korea, yung training namin, nagdi-devotion kami araw-araw. Kailangan basahin namin ang Bible ng 3 chapters a day. 3 chapters a day, 5 chapters every Sunday. Sa isang taon, ubos mo. Yun po yung tinisting ko yun eh. Ganun talaga. Ha? Yung. Hindi, kailangan compulsory. Hindi ako makakapasa sa Kwangsin University ha. Tapos ipapabasa pa sa akin, Korean. Ayoko, sabi ko Korean na. No? Tapos pagdating sa Galatia, di ba? Nandun yung assignment namin sa exegesis. Ayaw ng English Bible, Korean saka yung original, yung Greek. Ay nako, sabi ko itong professor na to, papatayin kami ng unti-unti dahil hindi masyadong marunong English, pero marunong mag-German, marunong mag-Korean, marunong mag-Greek. Yun po yung una ko encounter, yung aking exegetical paper, Galatian, no? Kaya doon ko naintindihan yung Galatian. No, hindi nila alam, nagbabasa ako ng English sa library, no? Kaya malilito ka sa Korea kasi puro ang libro, puro Korean. Translated sa Korean lahat. Kaya medyo yung may mga gift of tongues, pwedeng-pwede ron. Di ba? Yung mga anong language. Habang sila'y nagpe-pray, ako naman nagpe-pray, Lord, interpret your word. Natuto ako nung kunti. Okay. Tuloy natin. Kaya po yung una, pakinggan. No? Literally, na talagang nangungusap ang Diyos pag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Pangalawa, huwag maglagay ng mga salita sa bibig ng Diyos
gusto nating marinig ang eksakto kung ano ang sinasabi ng Diyos at kapag binabasa natin ang Biblia. At kapag sinusubukan nating bigyang kahulugan ito, ayaw nating basahin ang mga bagay na teksto. Yun nga po, sinasabi ko sa deductive, no, tinutulungan natin, kahit yung translation, na ipaliwanag ito. No? Based from the translation. Kaya nga, sa atin dito, yung Tagalog, pangatlong salin na yun eh. Yung unang salin, Hebrew, saka Greek. Pero pagdating sa Hebrew, mayroon pang Septuagint, no? Tapos pagdating sa atin, isinalin sa English, isinalin sa Tagalog, isinalin sa Bicol. Nung ako po nag-funeral service sa Dunsol, may Bicol na Bible. Sabi niya, Pastor, ito pong gamitin mo. Abay, Bicol? No? So, siyempre, taga Bicol ako. Ako raw mag-share ng gospel. Eh, nako, napasubo ako, hindi na ako masyadong mag-Bicol. Marunong mag-Bicol. So, unti-unti, tinatry ko. Kasi, yun ang lingwaheng naiintindihan ng mga matatandang Bicolano doon sa Dunsol. Okay? Pagdating sa Ilocos, Pastor, pwede bang i-ano sa Ilocano? Eh, hindi po ako marunong mag-Ilocano. May translator ako, interpreter. Habang nagpe-preach, may interpreter. So, ganun po. Ganun talaga ang barriers ng lingwahe. Eh, itong Biblia, no, may mga ngayon may salin ngayon Pinoy version, no? Nakalagay doon pinagtripan si Jesus, di ba? So, paano mo i-exegete 'yun? No? Pinagtripan si Jesus. Kaya napakahalaga po nito. Dito po sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, if you have your Bible, maganda rito yung nakikinig kay Pablo, direktang pinakikinggan din ng Holy Spirit. No? Matindi kaya yun. Kung matindi ang Bereans, mga taga-Bereans, matindi rin ang 1 Thessalonians, ang mga taga-Thessalonica. Dahil direct silang nangungusap ang Diyos sa kanila. Yun ang sinabi ni Paul. Ano sabi diyan sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13? At dahil naman dito, kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinapangaral sa makatuwid bagay ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng tao. Ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumampalataya. Tingnan nyo, no? Ito yung expression ni Paul. Sabi niya, natutuwa kami, nagagala kami. Habang nangangaral kami ang nangungusap, pero sa inyo direkta. Parang nangungusap ang Diyos sa inyo. Intindi ano? Eh ngayon, si pastor lang yan eh. Kaya hindi na mabago ang buhay. Diba? Kaya problema yung ganon na ano natin, di ba? Sabi rito, kaya sa Old Testament naman, may mga simbolo, no? Simbolo sa lumang tipan ng bukas na tenga. Sa Old Testament po ito. Ito ipapadala ko na lang yung soft copy sa email, no? O sa messenger po natin, ano? Sabi rito, sa awit 40 ay nagsasalita tungkol dito. Pagkatapos ikwento ng awit 40 ang iba't ibang handog na hindi ninanais ng Diyos, sinabi sa awit 40 verse 6, ngunit ang aking mga tenga ay binuksan mo. O yun, isang halimbawa yan, ano? Hanggat ang puso mo ay naka-incline kay Lord at parang may authority ang salita ng Diyos na binabasa mo. Sabi rito, binuksan mo Lord ang aking tenga. Ganda ng ganda ng patutuo ni David. Dito problemado pa siya rito sa chapter 40. No, dito yata ginamit yung sa 42 yung kasi ito yung mga lamentation na as the deer panted for the water, so my soul longeth unto thee. So, sabi ni David dito, ngunit ang aking mga tenga ay binuksan mo. Sarap pa yan ang ganong patutuo, no? Pero, sasabihin natin sa pulpito ganon, binuksan ni Lord ang aking tenga. Di ba? Siyempre, kayo na lang nagkakaalaman ni Lord sa ikaw.
Okay? I have experience in my pastoring na yung 3 kong sermon galing sa panaginip. Para si Habakuk, si Habakuk pag natutulog mayroon siyang pangsulat, no? Dahil pagising niya may mensahe ang Diyos. Okay. Ang sarap kaya kung sa atin, kaya nga kahit ang dami nating problemang dinaanan, no? Ang inyong lingkod talagang halos pinulverize ako ni Lord sa paglilingkod, no? Pero yung palang after ng mga ganyang problema, problems are blessing in disguise, di ba? Kaya kung ako'y umayaw na. Unang-una hindi ka sinusukuan ni Lord, di ba? Katulad ito ni David, problemado sa rito, pero ang tainga ko, Lord, binuksan mo. Ang tindi nito, ano? Ang uri ng sakripisyo na talagang nais ng Diyos mula sa kanyang mga tao ay hindi lamang sa pamamagitan ng isang ritual ng paghahain. Ang nais ng Diyos ay ang sakripisyo ng bukas na tenga. Ang hirap ko yan ng bukas na tenga, lalo na kung inuuntok-antok ka, no? At ang ibig sabihin nito ay ang sakripisyo ng pagsunod, ang sakripisyo ng pagtugon sa salita ng Diyos. Halimbawa, nakinig ka, no? May nagsasalita na, di ba? Nakinig ka, pero kung hindi mo pala i-apply, para wala ka napakinggan. No, yung pagsunod daw ang ebidensya na nakinig ka. Di ba? Oh. Okay? So, dahil sa 3:58 na, di ba? 3:58 na, may mga practice pa tayo sa church. Kami magbabiyahe pa uwi. So, Group picture si Glyza na ba? si Ate Glyza na lang ang magpipicture, ano? Group picture after ng prayer po natin. Ibali, tutuloy-tuloy natin to kasi tapos ibibigay ko na sa inyo para mabasa niyo yung ating pag-uusapan, ha? So, ito po, ginawa kong pamphlets, no? Pagbabasa ng Biblia gamit ang ating mga tenga. At pwede niyo rin itong isermon, no? Sa inyong mga Bible study. Okay? Tayo po ay dumako sa prayer. So, sino po ang pwedeng mag-pray? No? Yung estudyante natin ng last year, si Eugene. Eugene, yan. Brother Eugene, ikaw po yung mag-closing prayer. And after this, group picture po tayo para ipadala ko po sa nagsalita kanina si Pastor Peter Go. Okay po. Pastor Eugene. Sige, manalangin tayo. Yung ko ating ulo. Panginoon Diyos, sa hapon na ito, kami po ay lumalapit sa inyo. Nawa o Diyos, ang lahat naming pinag-aralan sa araw na ito. Yes. Ay maipukso namin at maitanim sa aming isipan upang aming magamit sa aming paglingkod sa inyo. Nawa o Diyos, gabayan mo kami at bigyan mo kami ng katilinuhan upang magamit namin sa inyong gawain. Amen. At patawarin po kami sa aming mga kasalanan na gawa. Ito po aking nilalamin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Group picture po tayo, Ate Glyza. Yes po. Open po lahat. Open po natin lahat yung camera natin para sa ating attendance. Sa atin, may picture tayo. Okay. Mag-long po tayo kasi hindi laptop yung gamit ko so 3 shot po to. Okay, sige po. Para makuha lahat. Sige. 1, 2, smile. Open ka. Ay, wait. Yeah, One more. Asan? Okay, open ka po. Okay. Naka-open na po ba lahat? Hindi, siguro hindi pa. Si Kuya June. No? Si John Soriano at saka si Bishop Jesus po. Ayan. Wala pa po. At si Good. Director doon sa ano natin. Baka wala siya kasama diyan na ano. Okay? Sige. Okay na. Sige lang po. Kung ito lang muna sa ibabaw. Harap na po. Wait, second batch. Third batch. 1, 2. Okay.
Post na lang ako sa inyo. Yung Pero may hindi po nakabukas tatlo, Bishop. Sige, sige po. Ipopost talaga sa GC para makita po nila at magpanalanginan po Ako tayo po. sa Panginoon. Okay po. God bless. Sige po. Next Saturday uli. Okay. Kayo naman. Thank you po, Bishop. Okay, God God bless. bless po.